Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Halina at pag-usapan natin ang ating paksa. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa mga reformang pang-ekonomiya sa kolonya. Pero bago natin simulan, ito ang mga salitang dapat natin tandaan. Una, bandala. Ibig sabihin sa pilitang pagbebenta ng mga produkto sa pamahalaan na kadalasan ay mas mababang halaga. Encomienda. Teritoryong iginawad sa Espanyol at minsay katutubong Pilipino na tumulong sa pagpapayapa ng kolonya sa pagsisimula ng pananakop ng Espanya. Kalakalang Galyon. Kilala rin bilang Kalakalang Maynila, Acapulco. Monopolyo. Ibig sabihin, ganap na kontrol at pagmamayari sa supply ng produkto. Situado. Ibig sabihin, halagang ibinibigay sa Pilipinas mula sa kita ng Kalakalang Galyon at pamahalaang kolonyal ng Mexico, alinsunod sa dekreto ng Hari ng Espanya noong 1606. Atin nang talakayin ang ating paksa. Nakinig po mabuti. Alam niyo ba klas na ang pinakamataas na pinunong opisyal ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas ay ang Gobernador General. Sa lahat ng nanungkulan sa posisyong ito, si Rafael Maria de Aguila ang may pinakamahabang panahon ng panunungkulan na tumagal mula taong 1793 hanggang 1806. Talakayin natin ang ekonomiya ng Pilipinas noon sa pananakop ng mga Espanyol. Malinaw na nilayon ng Espanya na pakinabangan ang Pilipinas bilang kolonya. Makikita ito sa mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng Espanya na tuluyang nagbago sa paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Bago dumating ang mga mananakop, bihasa ang mga Pilipino sa paglikha ng mga produkto na sapat upang matustusan ang kanilang pansariling pangangailangan. Nang mapasailalim sa kapangyarihang kolonyal ng Espanya, napilitan ang mga Pilipino na baguhin ang kinagisnang buhay pang-ekonomiko upang makalikha ng mga produkto para sa kapakinabangan ng mga Espanyol. Nagdulot ito ng mga di mabuting epekto sa buhay ng mga mamamayan na sanhi ng mahalagang pagbabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Pagpapabuti ng ekonomiya. Paano ba napabuti ang ekonomiya ng bansa noon sa pananakop ng mga Espanyol? Malaking hamon para sa Espanya ang pagpapanatili ng isang malayong kolonya tulad ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi ganap na nalinang ng Espanya ang ekonomiya ng bansa. Sa mahabang panahon, nakasandal ang mga Espanyol sa kita mula sa Kalakalang Galyon. Ito ay lubhang mapanira dahil ganap na napabayaan ang ibang aspekto ng ekonomiya, lalo na ang agrikultura. Dala nito, umaasa lamang ang kolonya sa situado o tulong pinansyal na mula sa Mexico at Espanya. Upang maputol ang kalakaran ito, nilayon ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas na tuluyang paunlarin ang ekonomiya at pakikipagkalakalan ng Pilipinas. Sa kanyang pangunguna, sinimulan ang isang pag-aaral kung papaano mapabubuti ang produksyon ng ilang kalakal tulad ng tabako, tubo, bulak, indigo, niyog, at mga panrikado. Noong 1781,
Itinatag niya ang Sociedad Económica de Amigos del País o ang kapisanang pangkabuhayan ng mga kaibigan ng bayan. Layunin nitong tumulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ng samahan ang pagdala sa bansa ng mga bagong pananim na maaring pagkakitaan ng malaki. Naglathala ito ng mga babasahing tumatalakay sa siyentipikong paglinang ng agrikultura at industriya. Hinikayat rin ito ang mga inventor at mga manggagawang may kasanayan na luminang ng mga kagamitan at produktong pang-agrikultura at pang-industriya kapalit ang pabuya. Noong 1785, itinatag naman ang Real Compañía de Filipinas sa bisa ng utos ng Hari ng Espanya. Layunin ng kumpanya na linangin ang pakikipagkalakalan ng kolonya sa buong Asya. Ang mga bapor nito ay pinahihintulutang magtungo direkta sa China at magdala ng produkto patungong Espanya. Tininklas ang isang dokumento tungkol sa Real Compañía de Filipinas. Ito ang ginagamit sa pakipagkalakalan ng Pilipinas sa buong Asya noong panahong iyon. Hinikayat din ng Espanya ang mga mangangalakal na Espanyol na magtungo sa Pilipinas. Kabilang sa mga tumugon dito ang Cinco Gremios Mayores de Madrid at ang Ustaris na parehong naglayon na magkaroon ng direktang kalakalan ang Espanya at Pilipinas gamit ang rutang Cadiz-Maynila. Ang rutang ito ay higit na mabilis kaysa pagbibiyahe ng kalakal mula Maynila patungong Acapulco. Gayunpaman, tinutulan ito ng mga mangangalakal at mga opisyal ng pamahalaan na kumikita ng malaki mula sa kalakalang galyon. Muli namang binuksan ang daungan ng Maynila sa mga banyagang mangangalakal noong 1790. Bagaman nilimitahan ang gawain ng mga ito sa pag-aangkat ng produkto mula sa Asya, matatagpuan ang billboard na ito sa Espanya noong panahong iyon. Isla de Luzon, mula Cadiz, dadaan sa Barcelona at papunta sa Manila. Ang pagbuwag sa bandala at enkomienda. Maalala na ang bandala ay sa pilitang pagbebenta ng mga produkto sa pamahalaan. Ang mga katutubo ay magbebenta ng kanilang ani sa pamahalang Espanyol ayon sa presyong itinakda nito. Bawat lalawigan ay may taunang kota o takdang bilang na dapat anihin at ibenta sa pamahalaan. Pagsapit ng taong 1782, pinawalang bisa sa ilang piling lalawigan ang pagpapatupad ng bandala. Ito ay dahil sa mga pang-aabusong ginawa ng pamahalaan. Hindi nito binayaran ang mga biniling ani mula sa mga magsasaka, dahilan upang piliin ng huli na huwag na lamang magtanim. Naging sanhi ito ng paglaganap ng kagutuman sa ilang lalawigan. Ang sistema ng enkomienda naman sa orihinal ay pagkakaloob ng lupa sa mga sundalong opisyal na Espanyol bilang pabuya sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Subalit hindi ito naganap, sa halip, pinagbayad ng tributo o buwis ang mga katutubo na labis-labis sa kanilang kinikita. Naging mapang-abuso ang mga enkomendero dulot ng ipinagkaloob na pribilehiyo ng Hari ng Espanya. Natuon lamang ang mga enkomendero sa pamumulitan ng buwis sa mga nangungupahan sa loob ng enkomienda. Kasunod nito,
Pinawalang bisa naman ang pagkakaloob ng mga pribadong enkomyenda sa buong kolonya noong 1791. Talakayin natin ang monopolyo ng tabako. Upang makamit ang layuning kumita ang pamahalaang kolonyal, itinatag din ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas ang monopolyong tabako noong 1781. Nagtalaga ang pamahalaan ng mga puok sa bansa bilang eksklusibong taniman ng tabako. Kabilang dito ang Abra, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Marinduque, at Nueva Ecija. Sa ilalim ng monopolyo, ipinag-utos ng pamahalaan na ang bawat magsasaka ay kailangang magtanim ng itinakdang dami ng tabako sa loob ng isang taon. Ang lahat ng ito ay ipagbibili lamang sa pamahalaan. Binili ito ng pamahalaan na napakaliit na halaga kumpara sa presyo nito sa pamilihan. Ipinagbawal din ang pagtatanim ng ibang halaman maliban sa tabako sa itinakdang lugar. Bunga nito, kumita ng malaki ang pamahalaan. Nakamit nito ang layuning magkaroon ng pinagkukunan ng pundo maliban sa tulong mula sa Mexico at Espanya. Sa katunayan, sa pagsapit ng taong 1795, nakapagpapadala ang Pilipinas ng 2 milyong piso patungong Espanya. Tuluyan namang nahinto ang pagpapadala ng sitwado mula Mexico noong 1810. Tingnan ang gusali ng Kumpanya de Tabacos de Filipinas na matatagpuan sa Espanya magpahanggang ngayon. Sa kabila ng tagumpay na ito para sa pamahalaan, bigo naman ang monopolyo na mapabuti ang lagay ng mga Pilipino. Sa katunayan, halos wala itong pinagkaiba sa patakarang bandala na nauna ng binuwag. Upang lumaki ang kita, tanging tabako lamang ang pinahihintulutang tanim at tuluyang ipinagbawal naman ang mga pananim na tulad ng palay, mais, at iba pa. Ano nga po ulit ibig sabihin ng bandala, class? Natatandaan nyo pa ba? Ibig sabihin ng bandala, ulitin ko po, ito ay sa pilitang pagbebenta ng mga produkto sa pamahalaan na kadalasan ay mas mababang halaga. Naintindihan po ba? Bunga nito nakaranas ng tagutom sa mga puok na nasa ilalim ng monopolyo. Bukod dito, naging sanhi rin ng katiwalian at pandaraya ng mga opisyal ang pagbili
ng tabako. Binili sa maliit na halaga ang tabako mula sa mga magsasaka sa halip na sa tunay na halaga nito sa pamilihan. Natuto ang mga magsasaka na magtago at magpuslit ng aning tabako upang mabenta sa mga mangangalakal sa mas mataas na halaga. Sa kabuuan, malaking pahirap sa mga magsasaka ang monopolyo sa tabako. Sa malaking bahagi ng mga taon mula 1565 hanggang 1815, ang kalakalang galyon ang nagsilbing pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas. Ito rin ang tumatayong ugnayang pang-ekonomiko sa pagitan ng Asya at ng Kanluran. Naging instrumento rin ito ng hari ng Espanya sa pamamahala sa Pilipinas dahil lulan ng mga galyon pabalik ng Maynila mula Acapulco ang mga kautosang ipinatutupad sa buong kolonya. Nagbigay daan din ito upang magkaroon ng palitan ng halaman at hayop sa pagitan ng Mexico at Pilipinas. Gayunpaman, ang mga limitasyon at pang-abusong dulot ng kalakalang galyon ang dahilan upang tuluyang mabuwag ito noong 1815. Ang paggawa ng mga galyon ay nangangahulugan ng matinding pagpapahirap sa mga pulista mula sa pagkuha ng mga malalaking troso. Nalimitahan rin ang pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas dahil sa galyon. Tanging ang mga mayayaman o di kaya'y mga maimpluwensyang mamamayan lamang ang kumikita sa galyon. Dahil sa laki ng kita mula rito, napabayaan ng pamahalaang kolonyal ang paglinang sa ekonomiya. Epektong dulot ng mga reforma sa ekonomiya. Ano ba ang naging epekto nito? Napagtagumpayan ng pamahalaang kolonyal ang hangarin nitong lumikha ng pondo upang matigil ang pag-asa sa tulong mula sa Mexico at Espanya. Sa tulong ng monopolyong tabako, nakapagpadala pa ng salapi ang Pilipinas patungong Espanya. Naging daan din ito upang tuluyang ihinto ang kalakalang galyon na bukod sa magastos at mapanganib ay malaking sani rin ng pang-aabuso sa mga mamamayan. Sa kabila nito, nanatiling limitado ang epekto ng pagbabago sa ekonomiya. Dama lamang ito ng mga higit na nakatataas sa lipunan noon. Ang mga Indiyo o pangkaraniwang mamamayan ay nanatiling sadlak sa hirap. Ang makasariling interes naman ng mga opisyal ang naglimita sa mas malaki pa ng pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Huwag po nating kalimutan, class, kung ano ang ating nalalaman. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ito po ang iyong guro si Ginoong Hernan na nagsasabi, mag-aral ng mabuti.